Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, good news muna, no? Iwas muna tayo dun sa mga negativity. Tulad nga po ng sabi ng ating Ninang Lisa, unhappy people wants you to be unhappy. Huwag naman ganun. Papangit daw tayo. Kaya smile, di ba, Elora? So, yung traffic solution na sinasabi ng Pangulo, yung kanyang latest video about sa pagiging mabait ng mga Pilipino, kinuha po natin lahat itong video na to sa kanyang official FB page. Isasama natin para po kahit papano makita nyo yung mga hindi po nakakadalaw doon at yung iba naman po sa Presidential Communications Office. At isasama na rin natin dito yung isang news o dalawang news about kino-convert po yung old Malacanang buildings to tourism, no? Tulad nung gustong gawin ni Ninang Lisa diyan po sa Baguio Mansion, no? At ganun din po doon po sa food security. Babasahin lang natin tong article na ito sa Philippine Presidential Communications Office official Facebook page o sa kanilang website, no? Yung food security and proper nutrition. At meron po tayong papakitang mga larawan ng ating first couple. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, no? Dumadami po kayo. Hindi ko na po kayo babanggitin kasi yung iba po, they're asking for privacy. At ganun din po sa ating mga followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, at ganun din po sa nag-share ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. Labis po ako nagpapasalamat kay Miss Kaluyal Wanabet na siya pong napaka-super supporter. At ganun din po sa kanyang mensahe na ikinoment niya po sa isa nating video na nagbibigay papuri po sa atin. No? Maraming salamat po sa inyong malaking suporta sa ating mumunting channel, Miss Kaluyal Wanabet. At ganun din po sa mga sumusuporta sa atin, lalong-lalo na dyan sa mga regular attendee natin sa ating video premiere sa chat box, no? The likes of Mariquez Hernandez, si Elora Liz, si Aichang Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Kaluyal Milestan, Alex Andrade, Mighty Baisa, Mami B, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Ilocana Kana, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Lola Carcleya, si Hattori, RN Tusens, Danny Reynado, si Mohamed, si Malditang Lola, ang dami kasi mga kababayan, teka lang. Yung mga nagpapa-shoutout si Mami Lou Parker, Simply Me Jenny, si Jing Jager, Virgie Pamposa, Tita Nandito, Romulo Macaraig, Estrella Centino, Honesto Pantalya, at may isa pa po kanina na nag-message sa atin, sa ating forgot. Doon sa comment, sabi niya, ako din po, paki-shout out, no? Andyan din po si Kaluyal Beth Ariola at si Pina Palena. Yun. Ako din po, shout out niyo po. Sabi niya, yan, shout out ka na po. Ganon din po, happy birthday sa mga nagba-birthday, happy anniversary. Kung ano man pong ina-anniversary ninyo, no? Sa mga nagta-travel, sa mga nagbabakasyon, be safe. Sa mga may sakit, kayo po ay pinapanalangin namin sana ay gumaling at mawala ang sakit-sakit ninyo. At patuloy po nating pagdasal ang ating bansang Pilipinas at ang ating gobyernong Marcos. At ganoon din po, mabuhay po ang ating OFW, mga kasundaluhan at kapulisan. Okay, so ito po, papanood ko po ang mga video sa inyo. Video muna para relax, unwind to the stress of your life. You know, mainit ngayon. Kailangan makasagap tayo ng good news. Ito po, I think matagal na tong video ng Pangulo. Pero gusto ko pa rin malaman ninyo yung tinasabi niya tungkol sa trapiko. Sa akin pong opinion, mamaya ko nasasabihin after mapanood natin ito. Okay? Salamat po sa PCO at kay Pangulong Bongbong Marcos sa video na ito. 5 minutes and 42 po. Noong nakaraang linggo ay marami sa atin ang nagsemana Santa sa labas ng Metro Manila. At gaya ng inaasahan, matinding traffic para sa mga paalis at pabalik na bumungad sa marami.
traffic ang isa sa pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man, ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, merong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport. Ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto itong mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale at kung minsan pa nga, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya pagtsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila, ay saklap pa rin ang traffic. Tuturin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Mga kaling kailangan pang palawakin, mga kaling butas-butas, mga lokal na batas trapikong hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan mang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa ninyo yun, masasanay tayo sa ganyan. At magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun. Pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Maraming solusyon at inobasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistemang ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Marami ng bansa, lalo na sa Europe, ang gumagawa nito. May iba naman na para makaiwas sa traffic ay ina-adjust nila ang oras ng pagpasok at pag-uwi ng kanilang mga empleyado para hindi kasabay ng tinatawag na rush hour. Lahat ng ito ay magandang mga solusyon at maaaring makatulong sa sitwasyon ng traffic natin. Sa susunod na mga araw ay tatalakayin pa natin na mas detalyado itong kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs. Abangan ninyo at makikilahok rin kayo
kahit sa comment section para malaman namin ang iba niyong mga idea at naiisip ninyo. Ang bagong Pilipino ay sumasabay sa pagbabago ng panahon at hindi nauubusan ng mga solusyon at inobasyon. Higit sa lahat, ang bagong Pilipino ay disiplinado, kaya't makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito. So yan po mga kababayan, pasensya na po kung ngayon lang natin ito maibigay sa inyo. Actually, after to nung Semana Santa, bago siya tumulak papuntang trilateral meeting dito po sa bansang Amerika, dyan po sa Washington DC. Pero it is just a stark reminder na talaga napakasama ng trapiko sa ating bansa, no? Luwagan mo man yan, ganun pa rin. Gumawa ka ng improvements dyan, ganun pa rin. Kasi bakit? Kayo, may idea kayo bakit? Nandun na, sinabi na ng Pangulo. Nadinig ko eh. Gumawa man tayo ng bagong daanan, i-improve natin yung mga lumang daanan, gumawa tayo ng iba pang mga solusyon o whatever solusyon na isuggest ninyo at ipatupad natin, gumawa tayo ng marami pang batas tungkol sa mga trapiko, mga rules and regulations and penalties and fines, but still, it will be the same. Bakit? Bakit? Hindi po sa congested no? Masikip? Hindi. Dami kasing mga ganito, nakahambalang ang mga kariton, yung mga ganito, paninda, nakaharang, ganyan. Di ba? Hindi po. Isa lang ang word. Sinabi ng Pangulo. Ano yun? Disiplina. Disiplina. Di ba? Di ba meron nga tayong kataga sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplinahin natin yung sarili natin. Dumisiplina ang mga nasa gobyerno. Dahil kung mangyayari yan, no? Magkakaisa tayong dumisiplina at madisiplina, di uunlad ang bayan natin. Diba? Pag sinabing bawal tumawid dito, nakakamatay. Nakita mo na, nabasa mo na. Pero sabi mo, wala namang bantay. Saka ang taas ng overpass. O di kaya yung underpass, mabaho, saka delikado. Maraming mga hold-upper. Ganon. Ano gagawin mo? Tatawid ka. You will violate what's in there. Violator ka. Diba? Yun na lang nabasa mo, panuntunan yun. Rules yun. Bawal mamamatay ka pag saaling mahagip ka. Diba? Batas trapiko, hindi mo masunod. Yung mga motoristang mga motor, bike lane lang. Para sa mga bike lang. Anong ginagawa? Di ba nagkakaroon ng road rage dyan? Dumaan ka sa bike lane na hindi naman dapat. Nandun ka sa blind spot. Hindi ka marunong sumunod. Di ba? Yun na lang. Konting disiplina, wala. No? Kasi, unang-una, hindi na ipatutupad ng tama yung mga batas trapiko. Yung mga nagpapatupad ng batas ay walang pangil. Kasi bakit? Mamaya ako ang balikan Mamaya ikibawis ko ng buhay ko yan di wag ka nang magganyan. Kung takot ka naman palang ipatupad ang batas at takot kang masawi ang buhay mo. Useless ka dyan. Kasi kung hindi may papatupad ang mga batas trapiko, walang disiplina. Kanya-kanya pa rin yan. Biruin nyo na lang yung crosswalk, pedestrian lane. Haharangan pa nila. Haharangan nila. Paano makakatawid yung mga pedestrian pag nagguna sila? Iiwasan ka. Di ba? Walang respeto sa mga pedestrian. Ikaw na may sasakyan nga, convenient ka nga dyan. Sila naglalakad.
Sa ibang bansa, mga kababayan, ikaw harangan mo yung pedestrian crosswalk, dadaanan nila yung sasakyan mo. Dami kong napapanood na ganyan sa video. Diba? Tingnan nyo na lang yung example ko, ha. Diyan po sa loob ng Subic Bay. Diyan sa Subic Bay Freeport. Yung batas trapiko diyan, inadapt pa rin nila kung ano yung batas trapiko na iniwan ng mga Amerikano. No, patunayan ko po yan. Alam nyo yung meron kasi diyan 3-way stop. Walang stop na light, kundi nakalagay lang yung sign na stop. Or better yet, nakaprinta sa daanan. 3-way stop yan. Tapos may outpost ng bantay, parang MMDA. Dami na uhuli dun. Kasi, even though na wala silang kasabay, tuloy-tuloy lang sila. O hindi nila alam yung stop, tuloy-tuloy lang. Dahil ignorant, kasi nakasanayan na. Nakasanayan na, kawalan ng disiplina, pareho ng motorista at yung nagpapatapad ng batas trapiko. Yun po yung kulang eh. Enforcement of the law. May mga batas trapiko pero hindi nasusunod kasi bakit? Sa lisensya nakalagay na may 20 peso, 50, 100. May nanunuhol at nagpapasuhol naman. Ganon din. O di kaya, pinapadrino. O tatawa. Din kanya yung babae, sabi niya, nag-name drop. Di ba? O, yung sabi niya, oy, balikatan ako, military ako, kilala ko si ganito. Bakit ako dumaan dito? Di ba? Siga pa yung violator kaysa doon sa nag-apprehend. Takot na takot yung nag-apprehend. Di ba? Kasi mamaya putukan siya. Sagasaan siya. Di ba? Kaya nga sabi nila, king of the road daw ang mga motorista eh. Walang kinakatakutan. Wala. Kami ang batas. Kaya mano pang nagkaroon ng mga sinulat na batas ang mga lawmakers. Lalong-lalo na sa batas trapiko. Hindi nyo pala susundin. So meaning, kawalan ng disiplina. Yun ang wala tayo. Konting patupad, konting sundin. Sundin ninyo yung batas trapiko. Full stop, full stop. Diba? Yung mga motorsiklo naman, huwag kayong dumaan sa mga singit-singit. Meron na nga kayong sariling daanan ninyo eh. Yung iba talaga, mga brainless, sorry naman. Hindi naman sa pagmamayabang na, uy, nandiyan ka kasi sa Amerika, ganito. Eh, nagagawa nga nung iba, yung mga nagtuturista dito. Tatawid nga kayo ng crosswalk eh, di ba? O, sa atin hindi, kasi ang taas eh. Dito na lang, tawid na lang tayo, wala namang bantay. Dito, pag nandito sa Amerika, pindutin mo yan, antayin mo, teka lang. Hindi pa nagsasabing walk. Pero pag nasa ating bansa, walang pakialam dyan, tara tayo, walang bantay. Ibang-iba, di ba? Disiplinado pag nasa ibang bansa. Pero pag nasa ating bansa na, wala na, violator na. Kasi mas masarap daw gumawa ng mali. Mas may thrill. Kaya yung iba, 3, 4 ang kulasisi. Doon sila nakakuha ng happiness. The joy and the thrill of doing something peculiar and not yung outside the bounds of the law. Parang may maikikwento ka, nakagaguhan mo. Tapos yung iba, no, dahil sa yaman, mapera, may tawagan mo si general, tawagan mo si congressman, si senador. Ganon. Si secretary tawagan natin. Ayusin na lang natin yan. Ganon. Naka-DUI na ganon pa rin. Kaya sabi ng Pangulo, in the totality of this, gamit yung totality of this, kailangan natin ng disiplina. Kung walang disiplina, kahit anong batas, kahit anong pagpapaluwag ninyo gawin yung solusyon sa daanan, sa batas trapiko, walang mangyayari. It will always be the same. Maski na maglagay kayo ng freeway dyan, 5 lanes, 10 lanes, pero walang disiplina, ang mga tao, ganun pa rin. Tignan nyo na lang dyan, pag lumabas ka ng Manila, dyan sa Tiplex, yung papasok ka ng Manila, ganun din. Yung gutter, dinadaanan. Pag nasadlak sa traffic, yung gutter, dadaanan. Na-experience namin. Yun na lang driver namin, dyan sa MOA. Tuloy-tuloy lang siya. Uy, sabi ko, red ka, ba't ka tumuloy? Wala naman dumadaan eh. Ha?
Tawa ako ng tawa talaga. Sabi ko, tong klase ito. Sabi ko, paano pag nabunggo tayo, biglang may sumulpot dyan. Diba? Oh. Pati mga tri-bike pedicab na lang, violator din. Alay. Oh, after that mga kababayan, di ba, nagkaroon si Pangulong Bongbong Marcos ng yung parang sa isang gymnasium ba yun? Lahat ng mayor ng Metro Manila nandun, nagtanong-tanong siya. Oh. Ngayon, ito, idagdag natin ito, itong mga short videos niya, mga reels, para malaman nyo kung ano ito, no? Ito, 54 seconds. After carefully considering your suggestions, I'm happy to announce a series of initiatives aimed at speeding up our traffic solutions para naman mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. For transparency and accountability, I took action through Executive Order Number 56, regulating the license plates of government officials. Binabawi na natin ang mga special plate number na expired na at inaabuso ng iilan. Babawasan na rin natin ang bilang ng mga protocol plates para sa mga government officials para masigurong nagagamit ito sa wastong paraan. I also issued Administrative Order Number 18, which prohibits the use of sirens, blinkers, and similar signaling devices by government officials and personnel. Sa madaling salita, bawal na ang wangwang. Oh, ayan. Yung dalawang pinirmahan niya na AO18 and EO56. Diba? Para talagang transparency and accountability. Tingnan natin. Kasi, di ba, may nahuli dyan, numero 7. Yung pala, sasakyan ni Senator Chis Escudero. Sabi ni Escudero, pinananagot niya kung sino man yung gumamit ng sasakyan at plaka na yun. Okay? That's good. O, eto pa. Isa pa. Ha? To address traffic congestion in Metro Manila, we will expand and extend routes for the EDSA bus carousel, refurbishing the Pasig River stations and constructing bridges across the Pasig River. We will prioritize active transportation facilities, including safe walkways and secure bikeways, to promote healthier and more sustainable modes of travel. Ayan, kung ano-anong mga improvement, Pasig River, modes of transportation sa bike lanes. So sana naman, pag bike lanes, bike lanes. Pag mga motor lang. Yung iba sa kagaguhan hanggat makakalusot, lulusot Diba? Iba na, bagong Pilipinas na tayo, matuto tayong sumunod. It's about time, we have to be disciplined. Lalong nato na dyan sa traffic. Kung ganun yan may disiplina, tapos pakalatan mo ng mga talagang mga mahuhusay at merong guts, no? Yung malalakas ang loob na ipatupad ang batas, hindi yung masusuhulan, matatakot, yung pagbabantaan. Tiyak yan, matatakot ang mga turista, susunod at susunod yan sa batas. Pangalawa, ayusin nyo yung flood control. Lalong-lalo na dyan sa EDSA. Kasi dyan lagi ang bottleneck pag umuulan lang ng konti. Experience din po yan. Diba yung experience namin? Kikitain namin yung aming friend dyan sa may Mega Mall, sa Barrio Fiesta. Kasi yung pong mother niya is manager dyan ng mga Barrio Fiesta. Sumalangit nawa si Mami, no? Ngayon, yung friend namin, nandiyan pa siya sa Ayala. Nag-uusap kami. Sabi niya, pare, yung punta na kayo, sunod na ako. Kaso, from MOA, doon sa kondo ng tito ko, biglang umulan. Next 10 hanggang EDSA. From Paranaque to Mega Mall, gaano kalayo yun mga kaibigan, kababayan? Inabot kami ng 3 oras sa traffic. Ngayon, yung inaano ko yung pare ko, sabi, pare, nandito pa rin ako sa bukana ng Ayala. Yung sa may papunta ng Ayala, palabas ka ng EDSA. Gaano kalapit lang yan sa Mega Mall. Kami nandito rin baka magkasabay pa tayo. Nung muling-muli, almost magkasabay kaming dumating ng Barrio Fiesta sa Mega Mall. Naku, nagtataka na nga si Mami, sabi niya, ano nangyari sa inyo? Mami, na-traffic kami dahil umulan grabe pala, sabi ko, Mami, na grabe ang ulan, dito, traffic sa baha. Ganyan talaga, sabi. Ang tagal nila kaming hinintay, nakakahiya nga dun sa mga siya na, manager naman si Mami. Pero po yun, 2017 yata, yun, 7 years ago. No? Sarap ng kain namin. Ayun yung namimiss ko, mga pagkain Pilipino. Tapos meron yata sa 5th floor o 3rd floor yung
Ano ba yun yung nag-dessert kami, mga pagkain Pilipino? Yung parang buffet ng mga dessert. Sarap. Yun ang mga gusto kong kainin, yung mga produktong Pinoy. No? Yun yung nakakamiss eh. Kasi dito, puro burrito. Kakaasar. O, yan po na. At least ang punto natin dito, pagdating sa trapiko, dumisiplina tayo. Kahit na anong pang proyekto, anong batas ang ilagak sa trapiko, pagandahin, paluwagin, o whatever, wala eh. Nasa tao. Diba? Disiplina ang kailangan natin. Oh, ito pa, isa pa to. Oh, meron pa isa, 35 seconds lang. Mga short videos na. Under the Build Better More program, we will intensify ongoing infrastructure projects. Construction hours will be extended and emergency repairs will be conducted round the clock to ensure timely completion. In the face of climate change, we will greenlight projects that meet quality requirements para hindi napipirwisyo ang publiko sa mga substandard na infrastruktura na kailangan paulit-ulit ayusin pagkalipas ng ilang taon lamang o pagkatapos ng bagyo. O yan, infrastructure, no? Round the clock. Naku, buti naman. Ang problema kasi, Pangulo, next year, election. Eh, alam mo na yung mga re-electionist. Maninira na naman ng mga daan niya. Kaganda-gandang daan, sementado, wala namang problema, pero binubutas. Nasa sasabihin, this is where your taxes are being spent. Diba, Pangulo? Sana maiwasan yan. Yung mga walang kwenta na, para lang masabing may proyekto sila, gagawa ng paraan, mambubutas ng daanan. O, di ba? Kayo dyan. Meron marami ako nakita dyan nung during the campaign, no? Bago pang mag-campaign, may butas-butas na. Tingnan ko, sementado naman. Ano problema niyan? Nag-ukab ba? Sabi ng mga netizen. Wala, pinabutas lang. Para may gawing proyekto. Para sabihin ay may proyekto si Mayor. Sayang yung pera. Di ba? Sana mo, agrikultura yan, sa edukasyon. O bumili ka ng mga, yung surveillance, ipagandahin nyo yung surveillance ng bawat barangay. O, di ba? O di kaya magkaroon kayo ng HQ na, general HQ na nandun na lahat, na monitor nyo na lahat ng barangay ninyo. Napakaganda niyan. O kaysa naman, butasin mo yung daanan na pagkaganda-ganda. O di kaya, i-check nyo, every year, yung drainage system, yung mga kanal-kanal, ilog-ilog, hindi yung ang gandang daan, bubutasin. O, di ba, Pangulo? Yan ang dapat mong isa sa mga makita. Ha? Ito pa po, yung latest video ng ating Pangulo. Tungkol po sa kabutihang puso ng mga Pilipino. Hindi niya rin ma-explain kung ano yun, no? Ang ganda po nitong latest video na ito. Salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, na. Pasensya na, Nong, ha? Natatawag kang Nong.
personalized. Kung papasok ng palasyo ay may bandang kawayan na bumubungad sa kanila. Siyempre, interesado sila sa music instrument na yon. Pero ang nakakatuwa ay tinutugtog ng ating mga musiko yung kanilang mga folk song ng ating mga bisita. Yung effort na yun, naaralin mo ang pyesa ng music dahil malaking bagay sa kanila. May ginagawa rin tayo nun sa pagtanggap sa Malaysia, kumuha tayo ng Malaysian song. Trinanslate natin sa Tagalog at English at yun ang ginawa nating fireworks music. Bilib na bilib sila dahil effort nating gawin yun. Ang entertainment naman sa ating mga gala dinner ay pagkakataon nating ipakita at ipagmalaki ang ating napakayaman na kultura. Ang pagkain din ay kasama diyan, carefully prepared at nakaayon sa requirement ng ating bisita. Kung may dietary requirements ay inaalam natin yan. Kung halal ang pwedeng kainin, kung may preference o allergy ba ang ating mga panauhin. Lahat yan ay kailangan malaman natin. May mga binibigay din tayo ng mga regalo sa ating mga bisita. Ito ay mga local crafts natin na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil napakaganda naman yung gawang Pilipino. Ito ay hinahanap talaga ng ating team. At hindi lang ito yung basta-bastang mabibili sa mga mall. Love local talaga. At importanteng mabida natin ang gawa ng mga MSMEs. Isa sa mga inaral namin na kinakailangan ng ating mga bisita ay ang madaling access sa mga pupuntahan nila. Karamihan ay sa palasyo naman ang mga meeting at engagement. Kaya nitong mga nakaraang buwan ay may idinagdag tayo sa latest addition sa ating Filipino Hospitality Asset. Ito ang parang lodging o tuluyan ng ating mga bisita. Guest house, imbes na mag-hotel pa sila sa malayo, matatraffic at mahihirapan sa mga schedule ng mga meeting, dito na lang sila malapit sa palasyo. Nagkataon na may mga napabayaang lumang bahay sa compound ng Malacanang at may nakita kaming isa na pwede pang i-renovate. Yun ang aming ginawa. Siyempre, ang lahat ng yan ay pinagtutulungan ng ating team sa Office of the President, ang Social Secretary, at of course, ang ating may bahay na si Lisa. Ito, hindi lang isa ang nagtanong. Ilan sa kanilang sa ating mga bisita, ganun ay tinatanong, what makes Filipinos so nice? Hindi ko masagot. Sabi ko, hindi namin alam na we're being nice. Basta galaw namin yung aming natutunan, aming dating gawi. So why are you so nice? Why are Filipinos so nice? Nakakataba ng puso pag narinig mo yun. Mahalaga na ang ating bisita ay pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito. Para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Ano naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama dun sa iyong ginagawa. At ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Ang Filipino hospitality ay katangian na noon pa man ng bawat Pilipino. Isabuhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Ito ang mahalagang sangkap sa ating biyahe tungo sa bagong Pilipinas. So yan po mga kababayan, no? Ang ganda ng video, no? Filipino hospitality. No, yung pagiging mapatanggap natin, mapagkumbaba, no? Yung sabi nga dito ng ating Pangulo is PBBM to Filipinos, be tourism ambassadors through our hospitality. O, yung mga dedeshit vloggers, influencer, ano bang ibig sabihin ng hospitality? Ay, leche, kayo na lang mag-search niya. Ang ganda po ng video na yan, no? Talagang ang hirap pala niyan, yung preparation, lalo na kung may mga bibisita na mga leader ng ibang bansa sa ating bansa. Yung preparation na lang. O sinong nangangalaga niyan? Sabi niya, Office of the President, yung mga katuwang ng mga siguro may PCO dyan. At si F. Elisa, yung kanyang may bahay
Di ba? O ngayon, Harry Roque. So, ibig mo sabihin, walang mandato, unelected ang First Lady. So, therefore, hindi na siya tutulong bilang isang asawa ng presidente, bilang isang ordinaryong citizen, bilang isang taxpayer. Hindi na siya, wala na siyang pakialam sa gagawin ng asawa niya. No? Wala siyang mandato eh. Magpapakatamad na lang siya dyan. Magbabakasyon-bakasyon na lang siya dyan. Mag-around the world na lang. Wala siyang mandato sa gobyerno. Wala. Wala siyang dapat gawin. Dahil hindi siya elected. Walang mandatong binigay sa kanya ng tao. Wala naman pala. Bakit nandun nagtatrabaho ang FL? Di ba napakapalad nating mga Pilipino dahil meron tayong First Lady na katuwang ng presidente? Yung amo mo, ano ginawa? Yung common law wife ng amo mong si Digong, ano ginawa niya? Wala. Walang nabalita. Di ba? Ano pa ginawa ng Pangulo? May kinumbert silang old na mga bahay dyan, no? Building sa loob ng Malacanang para sa mga panauhin natin. Na imbis daw na mag-hotel pa, matatraffic, malilate sa kanilang pupuntahan, doon na lang, inayos. Nakita nyo yung building? Ha? Nirenovate nila. No? Anong sabi dito? Sa tulong ng Office of the President, Social Secretary, and the Office of the First Lady. Binigyan nila ng office ang First Lady. Ayan. Walang mandato? Okay. If you wanna help, we will give you some things to do. Diba? Kahit na walang mandato, binigyan ng trabaho, Roque. Hindi porket walang mandato sa Constitution, walang mandato na binigay sa eleksyon, numero, pero basta't gustong tumulong sa gobyerno tulad ng BP mo, binigyan ng mandato ng trabaho. Ayan o. Diba? Kung makapanira ka, hindi mo naintindihan pinagsasabi mo, Roque. Kita nyo ang ganda nung ginawa, no? Ang laking tulong yan. Lalo na sa mga bisita natin na imbes na mag-rent pa sila ng hotel, gagasto sila, doon na lang sa Malacanang. Kung yung gagastusin nila, i-donate sa atin, di ba maganda? Ang ganda nung ginawa, Yung dalawa yata ang ginawa nila, yung Goldenberg and Laparelle Mansions. Di ba? Napakaganda niyan, renovation. Doon pa sa loob ng mismong Malacanang. Anong ginawa nung amo mo, Roque? Pinabayaan yan eh. Nakabuwang-wang lang dyan. Di ba? Naisip ba yan ng amo mong Duterte? Wala! Di ba? Wala eh. Wala kayong mapagmamalaki. Ano pa ginawa ng First Lady? Balak nila? Yung Baguio Mansion House. Gagawin nilang yung parang sa mga display ng mga history. Arts. Naisip ba yan ng dati mong amo? Wala! Yabang-yabang ninyo eh. Di ba napakaganda mga kababayan, no? Inaaral talaga nila yung kultura ng bansang bibisita sa atin. The preparation. Kaya kudos po sa inyo. Lahat po, pati mga caterers natin, ha? Yung mga PSG, yung mga guards, saludo po sa inyo. Kayo pong mga nasabi nating hindi napapansin, pero malaki ang kontribusyon para makapagbigay tayo ng hospitality attitude natin sa mga bumibisita sa ating bansa. Katuwang kayo ng gobyerno. Saludo po sa inyo. No? Ito pa po, no? Idagdag natin ito, mga kababayan, itong sinasabi dito na PBBM calls for whole of government approach to ensure food security, proper nutrition. Tingnan nyo, iniisip pa rin ng Pangulo, pagkain at tamang nutrisyon. Ito po, President Marcos has called for a whole of government approach to ensure food security and proper nutrition in a bid to promote zero hunger and nutrition security in the Philippines under the administration's Philippine Development Plan 2023 to 2028. In a 2-page memorandum circular number 47 signed by E.S. Lucas Bersamin on April 19, President Marcos directed all government agencies and urged all local government units to support the implementation of the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. The EPA-HP is one of the banner program of the Task Force on Zero Hunger,
which aims to institutional efforts to mitigate hunger and promote food and nutrition security by linking community-based organizations to prospective markets and providing credit assistance to support food production, processing, and distribution. It is imperative for all government agencies and instrumentalities to support the continued and effective implementation of the EPA-HP program to bolster government efforts towards attaining zero hunger, food and nutrition security, and sustainable agriculture. O, hindi ko na po babasahin yung nasa baba, no? Kaya na lang po niya. Okay, so ang ganda ng ginagawa ng gobyerno. Naisip lahat yan ng gobyernong Marcos. Tapos kayo, bira kayo ng bira. Bumaba ka na. Eh bakit bababa? Eh ang ganda ng programa. Kasi hindi nyo ma-atim na itong sinasabi ng inyong Panginoong Digong na second year dropout. No? Eh mas maganda pa ang mga programa kaysa sa kanya. Mawawala na yung ang galing-galing ni Digong. FU. O kayo po, mga kababayan, yan lang po, no? At least mawala isipan natin dun sa mga negativity. At makita nyo talagang kung ano ang gustong gawin ng ating Pangulo. Masolusyonan yung trapiko. Disiplina, disiplina, disiplina. No? Yung ating hospitality, one of the great asset ng Pilipino. At ito pong food security and proper nutrition. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.